po pala mga kababayan, 'di ba may mga nagsasabi na ito daw pong si Jose Cabral, itinapon daw, itinulak daw mga kababayan at pinapalabas pa nga nung iba na wala daw katotohanan. Yung sinasabi mga kababayan ng driver. At yung iba pa nga pinaghihinalaan na yung driver daw po mga kababayan, yung suspect. So ngayon ito, panoorin natin itong nakita po nating video galing po sa dashcam na kung saan ito sa ibang sasakyan ha, pero same day nakuhanan mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po ninyo nahagip sa isang dashcam, ito pong pag-upo ni Jose Cabral diyan po mga kababayan sa may gilid ng bangin. Ito pakinggan po natin at panoorin natin. Oh my God, may music pa pala mga kababayan. So yan, panoorin nyo. Kitang-kita dito yung ni Cabral, oh. Diba kasi nakahinto nga yung sasakyan mga kababayan. Yan, kung titingnan nyo ha, ayun oh. Ito, nakahinto pa nga yung sasakyan mga kababayan nila dito. Ayan oh. Ito yung sasakyan nila mga kababayan. Tapos makikita ninyo na ito po si Jose Cabral. Tapos pinapalabas nung iba, lalo na yung mga DDZ na, hindi yan si Cabral, ano yan? Ginawa lang yung video na yan para palabasin na talagang nakaupo siya doon. At may sinasabi pa nga mga kababayan na na tawag dito, ito daw po ay impostor na. Ika nga mga kababayan, at hindi daw talaga yan si Cabral. Pero kung titingnan nyo kasi mga kababayan, maliwanag po yung nakalagay dito na kung saan mga kababayan yan po ay December 18, 2025. Nakuha sa ibang sasakyan at namataan nga na nakaupo pa rin mismo ito pong si Cabral. Anyway, ituloy pa natin. Kasi kawawa naman yung driver. Driver lang yon. Na nagtatrabaho lang din naman. Sabi dito, dashcam footage ni Cabral na nakaupo sa tabi ng Cannon Road, mga kababayan. Kasi kawawa naman yung driver, di ba? Kung mapapagbintangan, sasalang hindi naman talaga niya ginawa. So para sa akin mga kababayan, mismong pakinggan na rin natin yung sinasabi po ni Secretary John Vic Remulla kasi nagsalita na po si Secretary John Vic Remulla kung ano nga ba yung totoong dahilan kung bakit binawian ng buhay ito pong si Jose Cabral mga kababayan. So ngayon, pakinggan na lamang po natin itong nakita po nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. Medyo bibilisan ko lang mga kababayan kasi baka makapiright tayo. I-play na po natin. Check, John Vic. Wait lang. Yan. Samantala naman sa may tuba Benguet. Pwede. Hindi, gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa tuba Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab at unofficially yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon. Ibig sabihin siya talaga yon mga kababayan at malabo nang mangyari yung Moslog 2.0. Kasi yung kay Moslog mga kababayan, di ba pineke yung kanyang pagkawala. At pinalabas na siya po ay namayapa na pero kalaunan lumabas din itong si Moslog mga kababayan noong 2024. So ngayon mga kababayan, wala na pong ganun. Wala na pong 2.0 na ganung insidente dahil nga kumpirmado na mga kababayan na katawan po talaga yon ni Jose Cabral at siya po talaga yon. Anyway, tuloy pa natin. Plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yan. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. From a fall. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses pero it turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis kaya umatras siya. Pero yung hindi pwede na mag-search ng walang search warrant miski sino pa ang may-ari ng hotel. Hindi may search warrant na po. Naglabas na ang korte ng search warrant mga kababayan laban po dun sa hotel. nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down parang pag-gasolina, pagbalik ng driver hindi na siya nakita eh. So baka doon parang tumalo na. Ayun na lumalabas. So ang cause of death, blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-ribcage ay shattered towards the internal organs. So medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Tsaka mga kababayan at saka kung mapapansin po ninyo yung pagka kasi nahulog ka doon, yung babagsakan mo puro bato.
talagang malabo ang mabuhay doon mga kababayan. Sa totoo lang, lalo na at yung babagsakan mo puro bato, hindi naman po siya talagang purong tubig eh. Kasi nga puro bato mga kababayan, yung babagsakan nyo po doon. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, maliwanag naman po na sinasabi dito ni Secretary John Vic Remulla na wala pong kahit na anong tawag dito, nakita sa sasakyan na pinangyarihan na kung saan pinagtangkaan ang buhay nitong si Jose Cabral. Walang nakita sa sasakyan. So ibig sabihin mga kababayan, malinis. Ano po ngayon, maliwanag din naman na sinasabi po dito ni Secretary John Vic Remulla na talagang ang ikinasawi nito pong si Jose Cabral ay yung mga natamo po niya mga kababayan na bali, yung pagkabasag ng kanyang dito mga kababayan sa may muka and then dun sa may likod ng ulo. Ano po at yung kanyang ribs mga kababayan na-disalign na sa madalit salita. So ngayon ituloy pa natin. 30 meters, sir. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters. Ah, Mga 100. Walang talon, walang puno, walang lupa. Diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theorists dyan. Well, kung Ano nyo naman, i-shout out nyo naman si Harry Roque na may sariling resulta ng investigasyon. Dapat pagka mga ganitong insidente mga kababayan, pagka mga ilalabas yung ganito na kung saan resulta nung isinagawang autopsy mga kababayan, dapat isinashoutout man lamang o kino-call out man lamang etong si Roque. Kasi mga kababayan, yung pinapakalat nila talagang itinapon nga daw doon. At yung pinapakalat pa nila pinagtangkaan daw po ang buhay. Kaya nga sinasabi natin kahapon pa mga kababayan na kung pinagtangkaan ang buhay niyan, ang makikinabang doon si Pulong Duterte at yung iba pa mga nasa likod ng tawag dito, yung iba pa mga nasa likod ni Cabral na nanamasa ng pera ng mamamayang Pilipino. 'Di ba mga kababayan? So ibig sabihin, talagang nagsarili itong si Jose Cabral. Kasi kung mapapansin niyo po mga kababayan, 'di ba may mga footage na nakuhanan po siya na nakaupo. Ngayon, nung siya po ay nakaupo ng mga time na yon, pinaalis na po sila ng pulis. Ano po, dahil nga nakita sila at sinabi na medyo delikado doon. Pero mga kababayan, pagkaalis, bumalik ulit at nagpaiwan pa nga doon sa driver. Ngayon, nung nagpagasolina, yung driver mga kababayan pagbalik, wala na po itong si Jose Cabral. So yun po yung nangyari dyan. So ibig sabihin, talagang nagsarili po talaga siya. Alam nyo ba mga kababayan, ito kwento ko lang sa inyo. Ang isang tao kasi, kapag sobrang bigat ng pinagdadaanan at alam niya sa sarili niya na parang wala na siya mapupuntahan, wala nang lunas, ika nga yung kanyang problema, at talagang pakiramdam niya nag-iisa na lamang po siya at wala na siyang pwedeng malapitan, minsan ganun po talaga yung naiisip. Ito pasintabi po dun sa iba alam ko may mga kababayan tayong dumaranas po ng ganyan. Pero lagi ko naman po sinasabi sa inyo, lalo na yung mga nakakausap natin, na sana pagka dumadating yung time na naiisip nyo yung mga bagay na yan, much better magdasal na lang kayo. Kasi hindi naman ibibigay sa inyo yung problema na yan kung hindi nyo kayang lampasan. Ang mali lang kasi sa ginawa ni Jose Cabral, mas inuna niyang takasan yung problema kaysa harapin. Oo nga, makukulong siya, ipagpalagay natin. Pero hindi ba niya naisip mga kababayan na kung ibubulgar niya lahat ng katotohanan, kung sasabihin niya lahat ng nalalaman niya, mas bababa yung sentensya sa kanya at mas magaan sa pakiramdam po niya. Kasi mga kababayan, ang tingin ko po talaga dito na stress, na depressed ng sobra, ito pong si Jose Cabral dahil nga siya ang isa sa may pinakamalaking partisipasyon mga kababayan dito po sa issue ng maanumalyang flood control na nabulgar na, nabuking na. Ngayon, hindi rin may iwasan, idagdag pa na ginigipit siya ng mga tao na talagang masasagasaan niya kapag nagsabi siya ng totoo. Kaya mas inisip niya na lang siguro mga kababayan na manahimik na lamang po habang buhay. Kasi akala niya doon na magtatapos ang lahat.
Ano po, anyway, tuloy pa natin. Hindi sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Yan. Tutulak namin doon para Oo, makita makita nila. nila. Kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish Oo, for. di ba? Kasi Sek, pwede ba sumama dyan? Magtulak ikaw. Ang hilig magtulak. Ang aming tagapala nagtutulak. hindi kasi Pwede ba dagdagan yung tutulak? kasi sabi na nga ba marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Oo. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang crime scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi ha. Yeah. Mag-isa ha, mag-isa. So wala siyang kasamang best friend doon? Wala. Kahit sa parking, wala. Mag-isa po Secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon. It's considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So by siguro ma'am na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung oo, nasa para talagang preserve yung crime scene. Kasi ang balita ko nga po, inyong sinibak na o nirecommend na isibak itong mga polis sa Tuba, no? Dahil hindi nila tinrato na crime scene. Oo nung unang dumating sa akin ng report, nakita kasi nang pumasok sa system namin yung mga 12 midnight nung kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pinapollow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history. Bakit di naman nila sinabing tinanong man lang baka may iba nangyari dito? Correct. So ito yung matitira mga mga police talongges eh. Kaya Hindi pa rin strongest. Parang hindi nanonood ng balita ng nakaraang 10 buwan. Correct. hindi ako makapaniwala sa buong Pilipinas. Wala nang pulungan kundi na hindi pinag-uusapan to. Sila parang ordinary suicide lang, sinuri lahat ng gamit sa pamilya, di ba? Kaya galit talaga ako. Hindi recommend ko talaga na i-relieve na yung provincial director at saka yung Tuba chief of Tama lang police. yun. sir. Yung cellphone na pumayag na yung asawa, pagkatapos daw ng cremation, bibigyan niya na yun. Okay. Ganyan So, naging nung natuloy clip na po yung autopsy, pwede na po nila. Kasi napanood ko rin yung interview ng asawa nga na pinipilit nila. Buti naman po, pumayag na, no? Pumayag naman. Oo. And yung driver, sir, wala siyang sa pananaw niya. Wala. Ito mga kababayan na merong update na sinabi dito itong si Secretary John Vic Remulla. Ito ata yung patungkol sa cellphone. Pakinggan nyo mga kababayan kasi ito po ay bago lamang pong balita. Ano po, wala po ito kanina. Kababagong balita pa lamang po ito. Anyway, tuloy natin. Yung asawa, pagkatapos daw ng cremation, bibigyan niya na yun. Okay. Ganyan So, naging nung natuloy na clip po eh. yung autopsy, pwede na po nila. Kasi napanood ko rin yung interview ng asawa nga na pinipilit nila. Buti naman po. Kasi mga kababayan, ito pagka nakuha po talaga yung mga cellphone, doon malalaman kung sino yung iba na mga contact nito pong si Yusek Cabral at doon malalaman mga kababayan kung sino yung kung may mga messages pa na makikita at makukuha doon na doon din makikita kung sino yung mga tao nang gigipit sa kanya at kung sino yung mga taong talagang hinaharas. Ito pong si Yusek Cabral para makapunta sa point na kinakailangan niyang wakasan yung kanyang sarili. Anyway, ituloy pa natin. Pumayag na, no? Pumayag naman. Oo. And yung driver, sir, wala siyang sa pananaw niya. Wala so far. Alam mo ang number one virtue ng driver marunong magtago ng sikreto yun. Yan nga, diba? oo. So Iba sikreto ang tinatago. Alam mo ba yun, Doc? Ha? Kaya wala akong driver. Pero talaga nagmamali sa sakyan mo. pero sa sinasabi niya mukhang totoo naman. Pati yung cellphone ng driver. Pati kinuha na cellphone namin. niya, okay. Oo, in-examine namin. In-examine niyo po. Pero initially may nakita na ba kayo? Kasi may lumalabas po ngayon mga litrato na nag-selfie si Manong driver nag-selfie. Tama. Kasama sa likod niya si Yusek, former Yusek. Normal ba yun? Pero totoo po yung picture na yun. Totoo yun. Ang tanong nila, what was that about? Anong pagawa ng driver? Normal ba yun, sir? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Driver mo kasama. Sa akin hindi. Hindi ko alam pero Kasi mga kababayan ako personal, sa totoo lang, pag umaalis po ako ng bahay, may driver po talaga ako. Sa totoo lang mga kababayan ngayon kasi, syempre yung asawa ng driver ko, laging humihingi ng update yun. Kasi baka, alam niyo naman, yung mga asawa ng driver, syempre kung ano-ano iniisip, lalo na pag malala yung lugar, yung pinupuntahan. Ngayon, minsan nagtataka ako, nagkakape ako, kumakain ako, may picture na kami nung driver ko na kung saan nagsiselfie yung driver ko, ipinapakita niya dun sa kanyang asawa. Ngayon mga kababayan, siguro ang tingin ko dito, dun sa driver kasi may kumakalat nga na picture na ipinakita ko sa inyo kahapon, na kung saan ando doon sa nakaupo si Yusek Cabral and then nagpicture yung driver. Tingin ko dyan mga kababayan, baka naman pang update lang nung driver sa kanyang asawa para i-update dun sa kanyang asawa na nakarating na sila doon po sa Baguio. Mga kababayan, kasi yung mga driver, ganun yung ginagawa Ito, sa totoo lang mga kababayan yung driver po, ganun po yung ginagawa para makapag-update sa kanilang mga asawa at para ma-make sure din ng kanilang mga asawa na talagang kasama nung driver yung kanilang mga boss. Anyway, ituloy pa natin. so I cannot say ito doon na nasa isip ng driver o na nasa isip niya pero Hindi sa pinagtatanggol ko yung driver mga kababayan. Kung may pananagutan yung driver,
kailangan niya managot. Pero unfair nga naman dun sa driver na nagtatrabaho lang. Kasi nga, ako personal, pag umaalis ako ng bahay, may driver po talaga ako at ganun nga yung ginagawa nung driver ko. Nagre-report sa kanyang asawa at minsan nga, sa picture, kasama lagi ako mga kababayan. Kasi nga, baka ang isipin ng asawa kung saan nagpunta yung aking driver mga kababayan. So ngayon, pag nakakapag-send yung driver ko sa kanyang asawa ng picture namin, nagiging kampante na. Yung asawa hindi na tanong ng tanong. Ano po, dahil alam nung asawa na nagtatrabaho. So baka ganon, yung ginawa nung driver mga kababayan, kaya nag-send kaya kumalat yung litrato. Ano po, buti na lang may ganong litrato. Ano po, naginawa ng iba't ibang kwento nung ibang mga DDshit mga kababayan at sinasabi na nagpicture muna daw bago daw mga kababayan itulak. Susmiyo Marimar. Anyway, ituloy pa natin. It was unusual to say the least. Pero tinituring na ang driver ngayon na person of interest. Tama po ba? Yes, person of interest siya. Ang secretary originally ay ayaw pumayag ng pamilya na magpa-autopsy at ayaw din nilang ibalik kaagad yung cellphone or other digital equipments ni Yusek. Ano kaya yung dahilan? Parang wala naman dahilan. Parang hindi nila ipa-autopsy or Well, hindi ko, siguro they were grieving. Ayoko na magsalita para sa kanila. Pero in-invoke namin yung powers of the police na a suspicious nature of death. A autopsy is mandatory. Dalawang taong pwede humingi niyan, mayor o PNP. So in-invoke ni Chief na dati ang powers ng PNP para mapa-autopsy yung katawan. Bukod po sa kami nakikirami, syempre, ang taong bayan, kasi marami katanungan, no? So, parang may tuturing kasi itong national interest, no? Tama Itong yun. kaso po na ito, kaya dapat talagang tayo sigurado para hindi rin po tayo mapulaan na tayo may tinatago din. Tama po, Secretary. Tama yun. Kaya sinigurado ko, nung nakita ko na may lapses nung umpisa pa lang, galit ako, sabi ko, sino pa, ano yung crime scene yan eh, dapat ma-preserve. So, follow up na lang yun. Yung tao mismo, di ba, dapat ano yun eh, normal police procedure. Pero, kaya nga, hindi naman perfect ang PNP. At least, ginagawa namin yung remedial action. I hope it's a lesson to everyone. Lalo na ngayon, na ang daming involved dito. According to ICI, mga 1,000 individuals involved. So, dapat alam kagad nila kung may mangyaring ganyan. Is to preserve the scene of the crime first. Sir, tinatanong ni Tem sa May question Valdez, ng ating publiko. live on sa comment section kung hindi ba daw delikado na saka pa ibabalik yung mobile phone, baka daw Tampering, oo. Kaya na-relieve ang chief of police. Yan, kasi hawak na nila. Hawak na nila. Ibinigay pa. Ibinigay pa. Pero kahit kasi burahin yung laman nun, Tama. pwede pa rin mabuksan yun. recover. Oo, dahil may backup yun. Parang marami kang binubura. Medyo. Sanay. So yun yung dahilan mga kababayan kung bakit inirelieve ni Secretary John B. Cremolya yung police mga kababayan at yung acting na hepe ata. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Dahil nga mga kababayan, hawak na nga naman nila yung posibleng ebidensya, hawak na nila yung cellphone pero ibinalik pa nila doon po sa pamilya. So doon pa lang mga kababayan, medyo may mali na nga po agad. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, napakaganda ng sinabi dito ni Secretary John B. Cremolya, at least nasagot yung katanungan ng mga kababayang Pilipino po natin na nag-iisip kung ano ba talaga ang totoong nangyari kay Yusek Cabral. So maliwanag naman na sinasabi po dito mga kababayan ni Secretary John B. Cremolya na talagang posible na ito pong si Yusek Cabral nagsarili po talaga na kababayan. Yun na lang ang pinakamagandang term na pwede kong sabihin. Ano po, yun na lang pinakamagandang term na pwede kong sabihin mga kababayan. Nagsarili ito pong si Yusek Cabral, kaya po siya mga kababayan ay humantong sa point na yon. So yun po yung pinupunto dyan ni Secretary John B. Cremolya. Ibig sabihin wala pong nagpagurguro sa kanya, wala pong nag-interest ng buhay niya, nagawan siya ng hindi maganda at wala din kasalanan. Yung driver mga kababayan, sa madalit salita, mukhang inosente yung driver. Ano po, pero yung cellphone daw po ng driver, kinuha din mga kababayan ng ating mga kapulisan para maimbestigahan. Ayon po yan kay Secretary John B. Cremolya. So ngayon, eto pa mga kababayan, meron pong panawagan. Eto pong si former Senator Trillanes, wait lang, nawala. Wait lang ano ko lang. Wala yung ano natin, yung copy natin kay Trillanes. Ito na. Yan. Meron pong panawagan, ito pong si former Senator Antonio Trillanes. At ayon po sa kanya mga kababayan na ito daw yan. Ayan po yung source natin mga kababayan. So sabi po dito, basahin po natin. Yan si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertion ni Pulong sa Davao City.
ito ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa isyo ng flood control. Hindi pa sumisipot si Pulong sa ICI kaya halatang may tinatago mga kababayan. So ngayon, ibig sabihin, talagang nung isiniwalat mga kababayan ni Jose Cabral, yung nangyaring insertion ni Paulo Duterte na 51 billion pesos na hindi maipaliwanag kung saan po napunta, talagang masasabi po natin na natinik po talaga ng matindi itong si Paulo Duterte. Kaya nga kung totoo yung sinasabi sana ng mga DDSet mga kababayan ni Harry Roque, yung pinapalabas nila na itinumba itong si Jose Cabral, alam natin mga kababayan kung sino ang posibleng makikinabang dyan. Diba sa ginawa na yan, na pagpapatahimik kay Jose Cabral kung totoo ang sinasabi sana nitong mga DDSet, lalo na nitong si Roque. Kaso ang problema mga kababayan, maliwanag naman ang sinabi ni Secretary John Vic Remulla na talagang nagsarili. Mga kababayan, ito pong si former Jose Cabral. So ngayon sabi pa dito, kaya nananawagan ako sa ICI, DPWH, OMB, baka naman pwede ninyong maimbestigahan ito. Una, kunin sa DPWH ang bawat contract na bumubuo ng 51 bilyong piso na insertion ni Pulong from 2019 to 2022. Pangalawa daw mga kababayan, i-confirm sa DBM, COA kung lahat ng project na ito ay nabayaran na. Pangatlo, ipatawag lahat ng contractors na nakapirma sa mga contract. At pang-apat daw mga kababayan, samahan ng contractors at district engineer sa Davao City para ituro nila kung saan ang eksaktong alokasyon ng mga nasabing 51 bilyong piso na project ni Pulong mga kababayan. At ito pa daw po yung pang-5, i-check kung ang mga project na ito ay ghost o substandard. At pang-6, i-file ang nararapat na kaso. O yan po yung sabi dito ni former Senator Trillanes mga kababayan. Kasi alam nyo po ba, di ba kayo nagtataka? Di ba ito pong si Jose Cabral, kung iisipin nyo mga kababayan, nakakapagtaka na bakit ang napili nyo pang lugar yung Baguio mga kababayan, dun pa sa may Cannon Road. So ibig sabihin, baka may gustong puntahan na tao itong si Jose Cabral mga kababayan dyan po sa Baguio, kaya dyan pa po siya nagtungo. At siguro nung nakausap niya na, di umano. Hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman sinasabing hindi. Yung tao at natanggihan siya, siguro isa na rin yan sa nagdulot mga kababayan ng matinding stress dito po kay Jose Cabral, kaya niya siguro nagawa yon. Yan ang tingin ko dyan in my personal opinion. So kaya nga dapat mga kababayan sa totoo lang, since isa si Jose Cabral sa may pinakamalaking partisipasyon kung bakit nalaman ninyo at kung bakit nalaman natin yung patungkol sa 51 billion na insertion ni Paulo Duterte, dapat ito po ay maimbestigahan. Lalo na ngayon. At tahimik pa rin si Paulo Duterte sa isyo mga kababayan ng pagkawala ni Jose Cabral. Diba? Hindi pa nagbibigay ng komento etong si Paulo Duterte. Diba nung nakaraan ang ingay-ingay ng mga yan? Nung nakaraan sunod-sunod mga kababayan yung pagbibigay nila ng mga pag-criticize sa gobyerno. Bakit ngayon mga kababayan kung tutuusin, pwede nilang tularan etong si Harry Roque na mag-iimbento ng kung ano-ano para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Pero bakit tahimik ngayon eto pong si Paulo Duterte? Tayo nagtatanong lang naman. Kasi nakakapagtaka naman po yung pananahimik ni Paulo Duterte mga kababayan sa issue pong ito. Minsan nga pagka may mga matitinding issue, di ba isa po siya sa pinakamaingay at yung kanya mga kapatid. Pero bakit ngayon nananahimik mga kababayan eto pong si Paulo Duterte? Sa inyong palagay, ano ang tingin nyo dito mga kababayan? Ano po masasabi ninyo hingil po dito sa nangyaring ito kay Jose Cabral mga kababayan? At ano rin po masasabi ninyo hingil sa pananahimik pa rin ni Paulo Duterte dahil nai-connecta ngayon yung 51 bilyong piso na insertion po niya mga kababayan dito po kay Jose Cabral, dahil pinatutuhanan po yan ni Jose Cabral bago po siya mawala mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa balita po na yan.